ni Apostol Pedro, sa mga sulat ni Apostol Pablo, doon ay may mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Pero mo, hindi mo na nga alam yung kautusan. May sumpa ka na. Wala ka pang tiyaga. Bakit walang tiyaga? Inasahan yung aral ng tao. Sino yung tao na yun? Eh di pinagtiwalaan natin noong una si Elder Dagger. Ano ba yung aral ni Elder Dagger? Puro pagsunod sa kautusan. Puro sundin ng utos. Tinuro ba sa atin yung hindi na tayo aariin ganap sa kautusan? Ang tinuro sa atin kung paano natin ito-twist yung kautusan sa salitang paghahandog. Kaya ang turo ni Elder Dagger, mag-twist. Kautusan na nga yung sinabi. Ano yung katwiran natin ng araw? Anong kautusan yan? Paghahandog yan eh. O, kita mo? Itinutwist natin yung kautusan sa salitang paghahandog. Kautusan na nga yung sinabi, hindi kayo aariing ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Di ba? Kautusan na nga ang sinabi, yung mga gawang ayon sa kautusan. Anong kautusan yan? Paghahandog yun eh. Pero yung mo babaguhin yung salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, mong ibabaguhin eh. Inalis ko yung salitang kautusan kapag ng paghahandog. Ito-twist mo ngayon doon sa ibang talata. Yan yung mga tinatawag na twister. Yung pagsisinsay, pag binasa mo sa English yun, twist, tinutwist. Pag hindi nakakaalam ngayon, ito-twist na lang paghahandog. Eh, walang tiyaga eh. Hindi nila pinagtyagaan kung ano kayang kautusan ito na hindi ka naaariing ganap. Basta susundin na lang yung turo na Elder Dagger, paghahandog to. Lahat. Paghahandog na lang. Natupad yung kasulatan sa Hebreos 5, versikulo 12. Ano yung sinasabi dyan? Sa Hebreos 5, versikulo 12. Pakibasa mo nga, Sister Linlin. Pagkat nang kayo nangangarapat ng maging mga guro dahil sa kaluwagan, ay muling kayo nangangailangan na kayo turuan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pangkain ng bigas. Ayan. No? Marami ngayon, yung mga dapat na sanang maging guro, eh mas nangangailangan pang turuan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kasi hindi nila alam yung unang simulain ng aral ng Diyos eh. Yung unang simulain ng aral ng Diyos, pag sinabing unang simulain ng aral ng Diyos, ito yung ibinigay ng Diyos nung piliin niya yung binhi ni Abraham. Binigyan niya ng kautusan sa pamamagitan ni Moises. Iba yung kautusan sa pangako. Kasi yung pangako, ibinigay ng Diyos kay Abraham. Yung kautusan, ibinigay ng Diyos sa mga anak ni Abraham. Kaya nga, nung si Kristo ngayon, tinanong ng binata, ano ang mabuti kong gawin upang ako'y pumasok sa buhay na walang hanggang? Bakit tinatanong mo sa akin ang mabuti? May isa na siyang mabuti, ang Diyos. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Natural na buhay lang talaga yon. Ano ba yung natural na buhay na yan? Sasagutin na ng Biblia. Hindi buhay na walang hanggan yun, ha? Pag sinabing natural na buhay lang yun, mabubuhay ka lang doon. Buhay ka lang. Ano kaya yung natural na buhay na yun? Yung mabubuhay ka lang. Kung ibig mong pumasok sa buhay, may papasukin kasi sila eh. Pag pumasok ka doon, mabubuhay ka. Tingnan natin ang Deuteronomio 11.
Deuteronomio 11:8. Hanggang 15. Ito yan. Kaya inyong susundin ang buong utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas at kayo'y pumasok at ariin ninyo ang lupain na inyong tatawirin upang ariin, at upang inyong maparami ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi, na lupain binubukulan ng gatas at pulo. Sapagkat ang lupain na iyong pinaroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto, na inyong pinanggalingan, na doon nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidinig ng iyong paa, na parang taniman ng mga gulay. Kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoon lagi, mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. At mangyayari na kung inyong diniging maigi ang aking mga utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng buo ninyong puso at ang buo ninyong kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan na inyong. Huwag na putahan na. Huwag na. Dahil pala nakasalan mo na. Hayaan mo na lang. Kahit patuloy mo pong sawayin yan, gaganyan mo yan. Lalo pa na nakasama niya. Pagayaan mo na yung sasama niya. Habang sinasawin mo yung mga gano'n niya. Kaya na habang sinasawin mo yan, pala niya. Hindi ka yan susunod. At aking bibigyan ng damo. Yan. 14. Ibibigay ko ang ulan ng iyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at huling ulan upang inyong makamalig ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis. At aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid, at ikaw ay kakain, mabubusog. Kaya nga ito, Guru, ano ang mabuti kong gawin upang ako'y magkamit ang buhay mo ng hanggan? Bakit tinatanong mo sa akin? Ang mabuti, may isa na siyang mabuti, ang Diyos. Datapad kung ibig kong pumasok sa buhay, o natural na buhay lang yun. Kasi may ipinangako ang Diyos. Pag pumasok ka doon sa lupain na ibinibigay sa kanilang mga magulang, susundin mo yung mga utos na yan. Ezekiel 33. Ezekiel 18.